Adan at Eva Bahagi 12. Nabuhay si Noah ng 350 years pagkatapos niyang lumabas sa arka. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang panganay na anak na si Sem at kinausap siya na sinasabi, "O anak ko, dinggin mo ang iniuutos ko sa iyo. Masdan mo ang iniuutos ko sa iyo ngayon. Ingatan mo hanggang sa ako'y mamatay at ilibing mo ako." Kapag natapos mo na ang pagluluksa para sa akin, pumasok ka sa daong kung saan tayo iniligtas mula sa baha. Pagkatapos ay labas mo mula rito ang katawan ng ating amang si Adan. Gayunpaman, huwag mong ipaalam sa sinuman, maliban sa isa na mula sa iyong binhi. Pagkatapos ay gumawa ka ng isang magandang lalagyan para dito at ilagay mo ito ron. Pagkatapos ay magdala ka ng tinapay upang maging baon mo sa daan at alak na maiinom mo sa iyong paglalakbay, sapagkat ang lupang iyong pupuntahan ay magaspang at gutom. Kung gayon, kunin mo si Melkisedek na bunsong anak ni Kainan na iyong anak, sapagkat pinili siya ng Aman Yahweh mula sa lahat ng henerasyon ng mga tao upang tumayo sa harap niya, upang sumamba at upang maglingkod sa kanya sa pamamagitan ng katawan ng ating amang si Adan. Pagkatapos ay ilatag ang katawan ni Adan sa gitna ng lupa at ilagay si Melkisedek upang tumayo sa tabi nito at ipakita sa kanya kung paano tutuparin ang kanyang ministeryo sa harap ng Amang Yahweh. Bukod dito ay sinabi ni Noe kay Sem na kanyang anak, kung susundin ninyo ang aking utos sa tahayo ayon sa sinasabi ko sa iyo, isang anghel ng Amang Yahweh ang sasama sa iyo at ituturo sa iyo ang daan hanggang sa makarating kayo sa lugar kung saan ninyo ilalatag ang katawan ni Adan sa gitna ng lupa, sapagkat sa lugar ding iyon ay gagawa ang Amang Yahweh ng kaligtasan para sa buong mundo. Gayunpaman, o anak ko, alam ko na tinalikuran ng ating mga anak ang mabuting utos na ito at bumaba sa banal na bundok at nakihalubilo sa mga anak ni Cain at sila ay namatay kasama nila sa tubig ng baha. Alamin mo, o anak ko, na mula kay Adan hanggang sa araw na ito, bawat isa sa mga sinauna ay nagbigay ng mga utos sa isa sa mga natitira sa panahon ng kanyang pagpapahinga mula sa laman, at itinuro nila ang mga utos na ito sa kanilang mga sarili. Ang una, o anak ko, na nagturo ng utos na ito at nilinaw ito ay ang ating amang si Adan. Ibinigay niya ito sa kanyang anak na si Seth, na siyang tumanggap nito. Pagkatapos ay ibinigay ito ni Seth sa kanyang anak na si Enos, na siyang nagtago nito. At ibinigay ito ni Enos sa kanyang anak na si Kainan, na siyang nagtago nito. Pagkatapos ay ibinigay ito ni Kainan
at itinago ito ni Jared at ibinigay sa kanyang anak na si Enoch, na siyang tumupad din sa utos na ito, at ibinigay sa kanyang anak na si Methuselah, na siyang tumupad nito, at ibinigay ito sa kanyang anak na si Lamech, na siyang tumupad nito, at siyang nagbigay nito sa akin na kanyang anak, at aking tinupad ito. Gayon pa man, ang aking lolo na si Methuselah ay nagbigay din sa akin ng isang dakilang utos na aking tinupad, at ibinibigay ko rin sa iyo. Kaya, kung gayon, tanggapin mo ang aking utos at panghawakan mong mabuti ang aking mga salita, at itago mo ang hiwagang ito sa iyong puso. Gayon may huwag mong ibunyag ito sa isa sa lahat ng iyong mga kamag-anak. Gayon pa man, humayo ka at ilibing mo ang katawan ng ating amang si Adan sa lupa, at hayaan itong manatili roon hanggang sa araw ng kaligtasan.